kapayapaan at kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa'yo, Panginoon, dinggin mo. Sa'yo walhati lahat ng papuri sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan mong mahal. Sa'yo, Panginoon, inaasang muling pagbangon. Ng aming bayang lumalapit at nagpapakumbaba. Sa'yo, Panginoon, manggagaling ang kagalingan. Nang nagsisisi naming puso sa iyong kalwalhatian, basagin mong pusong ito sa kung anong bumabasag sa'yo. Buksan mo ang aking mga mata sa mga nais mong aking makita. Ipahayag mo ang iyong kalooban sa aming buhay, maging sa iyong bayan. Pag-asa'y nasa'yo lamang, ikaw ang hari kailanman. Sa'yo, Panginoon, walang hanggan ang katapatan. Pag-ibig na magpapalaya, maging
Basagin mong pusong ito sa kung anong bumabasag sa'yo. Buksan mo ang aking mga mata sa mga nais mong aking makita. Ipahayag mo ang iyong kalooban sa aming buhay, maging sa iyong bayan. Pag-asa'y nasa iyo lamang, ikaw ang hari kailanman. Mananatili kang hari sa kaitaas-taasan. Dilim ay nagagabi sa tinog ng iyong ngalan. Tugon ay pagsulong ng iyong katotohanan. Ikaw ay maghari maging sa aming bayan. Mananatili kang hari sa kaitaas-taasan. Dilim ay nagagabi sa tunog ng iyong ngalan. Tugon ay pagsulong ng iyong katotohanan. Ikaw ay maghari maging sa aming bayan. Basagin mong pusong ito sa kung anong bumabasag sa'yo. Buksan mo ang aking mga mata sa mga nais mong aking makita. Ipahayag mo ang iyong kalooban sa aming buhay, maging sa iyong bayan. Pag-asa'y nasa iyo lamang, ikaw ang hari kailanman. Amen! Magandang araw po sa inyong lahat. Nakasama namin dito sa ating 40-day prayer and fasting para sa bansang Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Council of Evangelical Churches. At para sa salita ng Panginoon, pakinggan po natin ang pagbasa na ibibigay sa atin ni Sister Jennifer Concepcion. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 5. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sa ating pong theme verse ng ating 40-day prayer and fasting, tinatawagan tayo na sa ating pananalangin tayo maging mapagpakumbaba, hanapin ang kanyang mukha at tumalikod sa ating mga kasalanan. At sa binasa po natin salita ng Panginoon sa araw na ito, makikita po natin na isa sa ating mga kasalanan ay yung pong katotohanan na tayo pong lahat, mga kapatid, ay merong kailangang pong pagnilay-nilayan sa kung paano natin tinitignan ang ating mga nasa kapangyarihan. Sa mga talatang ito, sinasabi po na kailangan ipanalangin po na magkaroon tayo ng quiet and tranquil life. What is that? That is good governance. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga maunawaan po natin na bahagi ng ating pagtalikod sa kasalanan ay yung pong ating pong masyadong loyalty sa mga politiko.
at sa mga sinusuportahan natin politiko. Sa halip na tayong lahat ay sama-sama na magtulak ng good governance, quiet and tranquil lives. Yan po sinasabi po dyan. Ano po? Na sa ating pananalangin sa mga pinuno ng bayan, ang ating objective ay hindi yung maging blind follower tayo ng politician. We are no followers of any politician. We are followers of Jesus, and Jesus and the Holy Bible speaks of the need for quiet and tranquil lives. At pag nasa natin trata, sabi niya, so that the gospel of Jesus, so the God who wants everybody to be saved. Mga kapatid, mga minamahal, we need to turn from our wicked ways of idolizing politician. Yung nag-aaway-aaway tayo, pinagtatanggol natin mga politiko. Sa halip na yung tama, mali. Kahit karelihiyon mo yan, kahit karelihiyon mo yan, kahit kamag-anak mo yan. Mga kapatid, we are being told that we must pray for all those in authority. Tapos binanggitin yung hari at binanggitin all people. Mga kapatid, to have a good governance, ano po, mahalaga maunawaan ninyo na hindi lamang po nating ipapadalangin yung mga pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan. Ipapadalangin din all people, tayo, na nagbibigay sa kanila ng pansamantalang kapamahalaan sa atin. And therefore, nagpapasalamat tayo sapagkat no less than our Constitution tells us that we are the sovereign Filipino people. Kaya panalangin natin ang mga Pilipino makalaya sa sa kabulagan na masyadong loyal sa mga politician. At yung bang sa halip ng isulong ko ano tama, labanan ng mali, katulad sinabi ng Romans chapter 12 verse 9. Let your love be sincere, sabi po doon. At ang sabi, to be sincere in our love, clear. Hate what is evil. Cling to what is good. Hindi, hini-hate natin yung mga nagsasalita na tinatamaan yung politiko mo. Tinatamaan yung politician mo. Huwag ganoon. Si Jesus lang ang ating sinusunod. May we turn from our wicked ways, ladies and gentlemen. May the Christian in the Philippines turn from their wicked ways. Kaya Kristiyano nagkakaisa dahil susuportahan yung isang politiko dahil kapwa born again. Let's repent from that. Our land will not be healed kung hindi tayo kay Jesus titigin. Siya lang ang ating pag-asa. Not your politician, not my politician, but only the Lord. And therefore, we should be defending for what is right. Remember that Jesus says, I am the way. And therefore, we preach salvation. I am the truth. And therefore, we hate evil. We hate fake news. Ano po? And thirdly, ang sabi, He is the life. And therefore, we give hope. Mga kapatid, may the Lord continue to help us repent from our wicked ways by limiting the gospel of Jesus to salvation only of the soul. Huwag tayong makialam dyan sa politika. Let's remain nonpartisan as a church, but we must be engaged and involved politically by ensuring that we can pressure our public servants. We are not electing kings and queens. Even sa monarchy, yung king and queens, they cannot do what they want. Hindi totoo yung ang gusto ng hari, hindi nababali. They are also subject to the will of the people. Kapatid, you and I, being created in the image of God, wow, we were empowered by the Lord ng kapangyarihan na ating i-ensure na there will be good governance so that the gospel can spread smoothly. And therefore, we must demand good governance, demands good public service. Yung mga nakawan sa confidential fund na yan, pagka naman wala kang indignation dyan, anong gospel ang meron ka, kapatid? Gusto mo lang paramihin yung simbahan, paramihin ang member. May we repent from this, ladies and gentlemen. Our Lord is the Lord of all, including our politics. And therefore, Christians are the light and salt of the earth. Salt kasi, hindi kayang lumaganap ng kabulukan pag nariyan ka. They cannot afford na maghari-harian dahil nariyan ang Kristiyano because titindig ang Kristiyano. Hindi nangyayari sa Pilipinas, pati mga Christian politician, by convenience, di ba? Kahit din tayo, by convenience, hindi by conviction. Tapos ilaw, mas aggressive yun. Sabi ng professor ko sa Transformational Theology, kung saan may dilim, lagyan mo ng liwanag, talo dilim. Dapat aggressive tayo na ipalaganapin, hindi lamang yung gospel that saves the soul,
but the gospel that brings in righteousness. And therefore, we must turn from our wicked way. And one of the prayer focus is simply that. May the Lord bless us, even as we come together in prayer for our nation right now. Panginoon naming Diyos, napakinggan po namin ang napakagandang paalala mula po sa iyo mga salita, Panginoon. Kaya po kami ngayon, Panginoon, ay sama-samang lumalapit na kumikilala, Panginoon, sa amin pong mga pagkukulang. Kami, Panginoon Diyos, ngayon ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, na nanatili pong bukas ang aming mga mata sa mga kasalukuyang kaganapan at mga pangyayari sa aming paligid, Panginoon. Lord, while we remain to be humble, we also do watching, Panginoon, right now. Yun pong amin po, Panginoon, na mga pagkukulang. We remain watchful, Panginoon Diyos. Sa amin po, Panginoon Diyos, na mga dapat po, Panginoon, sa ayos, Panginoon, sa amin pong bayan, Panginoon. Ikaw nga po ang aming inaasahan, Panginoon, na aming kagalingan. Ikaw po, Panginoon, ang aming inaasahan na magbabangon po sa amin, Panginoon, sa panahon na ito. Kaya nga po, kagaya po ng sinabi po ng awitin namin kanina, ang aming bayan na lumalapit, nagpapakumbaba, kumikilala na sa iyo manggagaling, Panginoon, ng totoong kagalingan. Kaya po, Panginoon, kasabay ng amin pong pagsisisi, kasabay po, Panginoon, ng amin pong pananalangin, ay ang amin pong mga matang bukas na bukas ngayon, Panginoon, gaya po ng aming napakinggan from the Bishop John L. Milan, Panginoon Diyos, Lord, na we, Lord God, want, Lord God, to demand good governance, Panginoon. Hindi po yung aming pagtanggol, Panginoon, sa amin pong mga paboritong politiko, Panginoon. Lord, kami po ay humihiling sa inyo na nawa po'y basagin mong totoo ang aming mga puso. Yeah. While, Lord God, we know that you're grieving for our nation, Panginoon, for what is happening. We also do want to have that kind of heart, Panginoon, grieving. Basagin mo ang aming mga puso, Panginoon, gaya ng mga bumabasag po sa inyo. Panginoon, Lord, yung mga nangyayari po sa amin, Panginoon, na pagiging apathetic, Panginoon. Lord, yung kawalan ng pakialam, Panginoon Diyos. Lord, sa nangyayari sa bayan. Lord, na sa katotohanan po, kapag hindi po kami nasasagasaan, nananahimik po ang karamihan. Subalit we don't want, Lord God, this to happen, Lord God, na sa panahong ito, nais po namin, Panginoon Diyos, Lord, na magsalita, Panginoon, at ipahayag ang aming pagkagalit, Panginoon, sa mga maling gawa, Panginoon, sa mga mali po, Panginoon, Lord God, na practices po ng mga politiko na minsan amin pong pinapayagan. Panginoon, ngayon po, we rebuke, Lord God, that apathy. We rebuke, Panginoon, Lord, ang pagiging gullible, Panginoon Diyos, Lord. Hindi kami papayag, Panginoon, na kami po imamanipula at uutuin po, Panginoon, Lord God, ng mga, Lord God, nagkukunwari, Panginoon Diyos, ng mga leader, Panginoon. Lord, ngayon po, amin po, Panginoon Diyos, tinataboy at tinatanggihan, Panginoon Diyos, Lord God, ang amin pong pag-idolize sa mga politicians, Lord God, at maging sa mga family dynasty. Ngayon, Panginoon, ang amin po na pagkakatiwala, Panginoon, ng amin pong bayan ay susulong, Panginoon, sapagkat taglay namin ng katotohanan. Ikaw ang mag-aahari, Panginoon, sa bayan na ito. Salamat, Panginoon, tinataas ka po namin. Ito ang aming dalangin sa iyo, aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, o aming Ama, at nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Hinihiling namin, Panginoong Diyos, na patuloy na kami yung kahabagan, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa kasalanan po ng aming bansa, Panginoon, sa kawalan ng kaayusan at kadeterminasyonan, Panginoon, kawalan, Panginoon, ng pagiging sincere na puso, Panginoon, sa aming bayan, Panginoon.
Ama, lumalapit kami sa iyo at hinihiling, Panginoon, ang iyong pagpapagaling, Panginoon, para sa aming bansa. Basagin mo, Panginoon, ang anumang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Sa aspeto po ng aming bansa, sa politika, Panginoon Diyos. Ama, hinihiling po namin. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming bansa, ang aming pong mga leader sa aming bansa, Panginoong Diyos, na sila'y maging mga tunay at totoong mga lingkod bayan, Panginoon. Ilagay mo Yes. sa kanilang puso ang tunay na paglilingkod, pagmamahal, pagmamalasakit sa aming mga mamamayan. Na ang aming mga mamamayan ay hindi nakakapag-ospital, hindi nakakapagpagamot, namamatay ng hindi nakatungtong na ospital dahil sa walang pera. Panginoon, tulungan mo po na ang aming mga politician, ang aming mga politiko ay maging totoo. Lagyan mo ang puso nila ng pagkahabag, Panginoon, at tunay, sinseridad, Panginoon, sa paglilingkod sa aming mga mamamayan, Panginoon Diyos. Lord, na hindi sila maglo-lording over sa aming mga tao, Panginoon, sa halip, mababang puso na maglilingkod para sa aming bayan. Panginoon, pagalingin niyo po, basagin at wasakin niyo po ang ganitong espiritu ng paglilingkod ng mga politiko sa aming bayan. Iyo pong ibagsak ang mga politiko na ganito po ang ginagawa. Panginoon, na sila po ay hindi nahahabag at walang habag, Panginoon. At sila po ay gustong-gusto na sila'y nilalapitan, pinupuntahan ng mga tao na sa halip na sila ang nag-aabot ng tulong sa aming mga mamamayan. Panginoon, pagalingin niyo po ang aming bansa sa bagay na ito. Gayon din po, Panginoon, ang manipulasyon na nangyayari po sa aming bansa, ng mga ginagawa ng mga politiko sa aming bansa, gaya po ng pagbibigay ng mga konting ayuda, Panginoon, sa halip na magkaroon ng mga tama, magaganda at pangmatagalan na mga programa para sa aming mamamayan, Panginoon Diyos. Ama, ikaw po ang makita po namin kilos po, Panginoon, para po sa aming mga political leaders, Lord God, sa aming mga government officials, Lord God. Ikaw magbubukas sa kanilang mga mata at puso. Basagin mo ang matitigas na puso, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang tutulong at gagabay po sa kanila, Panginoong Diyos. Lord, gayon din po, guys, namin dalangin sa iyo ang kagalingan laban sa sobrang kasakiman, Panginoon, sa pondo ng aming bayan, Panginoon Diyos. Lord, ipahiya niyo po ang mga politiko na walang inisip kung ano ang makukuha nila at hindi ang may paglilingkod nila, Panginoon Diyos. Basagin at wasakin niyo po, Panginoon. Nalulungkot po kami, Panginoon, na maraming nagsigraduate ng cum laude, mga naging pangulo, huwes, alkalde ng bayang ito, pero sa bayan ay traidor. Nakakalungkot po ito, Panginoong Diyos. Lord, basagin niyo po ang lahat ng ito. Pagalingin niyo po ang aming bayan sa ganitong pamamaraan ng politika sa aming bansa. Lord, ikaw po ang kumilos, Panginoon. Gayon din po ang kagalingan, Panginoon, laban, Panginoon Diyos, sa mga family dynasty sa aming bansa, sa aming politika. Lord, na napakarami namin, ilang milyon kami dito sa Pilipinas, subalit ilang pamilya ang humahawak sa aming bansa. Lord, ang mga pamilya na ang dami-dami po nila, Panginoon, sa kanilang pagnanais, Panginoon, na makontrol ang kapangyarihan sa aming bansa. Lord, wasakin niyo po ang lahat ng ito at pagalingin niyo po ang bansa namin laban po sa mga ganitong pamamaraan ng aming pong mga politiko, mga government officials. Sa pangalan ni Jesus, aming pinapahayag at dinideklara ang magandang pagbabago na gagawin niyo po para sa aming bansa. Yung pagpapala sa mga government official na nagtatapat, naglilingkod ng tama, nagpapakumbaba, at tunay na nagbibigay ng magandang halimbawa ng kanilang leadership para sa aming bansa. Ito po magtataas at magpapala sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. O Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sapagkat alam ho namin ang bansang Pilipinas ay mahal mo po, Diyos. At walang ibang pag-asa ang bansang ito maliban sa iyo, Panginoon. Kaya't kami po ay lumalapit, O Diyos Ama, na itinataas sa iyo ang bawat botanteng Pilipino, O Diyos. Tulungan mo po kaming mga botante, Panginoon, na biging matalino
sa pagpili ng kandidato, Panginoon. Mga botanteng hindi ibabase sa popularidad, gaya ng Yes. pagiging artista at iba pang kagaya nito ang aming Amen. pagpili, Panginoon. Hindi rin nakabase lamang sa mga sinasabi ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga Yes. pamilya at mga kaibigan, kundi maging mapagmasid at mapanuri sa mga iluluklok sa pwesto, Panginoon. Amen. Panginoon, bigyan mo po kami ng matibay na paninindigan. Bigyan mo po Yes. kami, O Diyos, ng tunay na pagtindig na iwaksi ang suhol at bumoto ayon sa tamang konviksyon. Amen. Panginoon, Amen. hindi kami dapat nagpapamanipula sa pamamagitan po ng mga magaganda at nakakabulag na mga pangako at suhol ng mga kandidato o politiko. Gawin mo Amen. pong pingi ang aming mga tenga, Panginoon, sa mga Yes. kasinungalingan upang kami ay hindi maingganyo ng kanilang mga matatamis na pangako na hindi naman makatotohanan. Yes. Amen. O Diyos Ama, tulungan mo kami na piliin yung kandidatong marangal, yung Amen. tumitindig Yes. sa tama, kandidatong mayroon Yes. pong kahandaan at ang tanging hangarin ay isulong ang bayan namin, Panginoon. Hallelujah. Diyos, nais namin na patuloy na ilapit sa iyo ang lahat ng mga botanteng Pilipino. Na ang Amen. dalangin pagkalooban mo po ng karunungan at discernment sa pagpili ng tamang leader. Leader na tunay na may pagmamahal sa bansa at katapatan sa sinumpaang tungkulin. Yes. Panginoon, tulungan mo rin po na ang bawat botante ay tunay na mag-demand ng isang mabuting pamamahala mula sa gobyerno. Matutong mag-say no to the same names and same family sa Senado at LGU, Panginoon. At piliin ho namin mga botante yung walang record ng korupsyon, O Diyos, Amen. at may Amen. simpleng lifestyle at sinserong maglingkod para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Amen. Panginoon, kahabagan mo po ang bansang Pilipinas. Amen. Gawin mo po Yes. mapagbantay na bawat botante at huwag matakot na manawagan sa mga gumagamit ng dahas, ng kapangyarihan Yes. at pandaraya para sa kanilang pansariling interest. Yes. Lord, salamat sa pagkatalam namin. Ang mga Thank you, dalangin Lord. namin ito ay iyong pinakinggan na sa sandaling ito at Amen. kikilusan. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, sinisilyuhan namin ang panalangin nito na mayroong Amen. pag-angkit sa iyong mga pangako. In Yes. Jesus' name, Amen and Amen. Opo, Panginoon naming Diyos, patuloy namin dinadalangin sa iyo ang bansang Pilipinas. Salamat sapagkat pinagkalooban mo kami ng isang demokrasya. Ngunit kami nalulungkot sapagkat ang aming demokrasya ay wasak, dysfunctional. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na nawa po ay ibangon mo ang dangal ng aming demokrasya sa Pilipinas upang, Panginoon, ang mga namumuno ay mamuno ng ayon sa hinihingi ng konstitusyon at nagsisilbing totoo. Panginoon, dalangin namin ang aming Pangulong Marcos, ang ng gabinete at ang lahat na nasa executive na nawa ay magsulong sila, Panginoon, ng programa na talagang tutulong at tutugon sa kahirapan. Napakamahal na po ng bilihin sa Pilipinas at naghihirap ang mga Pilipino. Panginoon, kausapin mo sila, giyagisin mo sila. Binabawasan pa ang mga pondo para sa edukasyon, para sa kalusugan. Ama, wag mo silang patahimikin sa buong ng kanilang mga kamag-anakan sapagkat nilagay mo sila dito upang isulong nila mga programang magsisilbi ng totoo. Ingatan mo sila lagi, Panginoon, at ang katuwiran ng kanilang isulong. Dalangin namin ang mga senador at mga congressmen at mga mababatas. Mga Panginoon, gisingin mo sila na huwag maging walang silbi. Hindi gumagawa ng mga batas na maayos, Panginoon. Hindi binabantayan ang pondo, Panginoon. At pati yung tungkulin nila na isulong ang ipinail na impeachment, hindi nila ginagawa. Parang nag-aantay pa sila samantalang ito ay prosesong
nakalagay sa konstitusyon. Obligado sila na napag sinainan ng impeachment complaint, ito ay proseso. Palayain mo ang aming bayan, Panginoon, sa Yes. sa kamutan ng likod ang mga mambabatas namin at nawa manindigan sila sa ano ang tama at hindi sa Amen. kung saan sila makikinabang. Yun ang dinadalangin namin sa judiciary. Nawa, Panginoon, ikaw po ang kumilos upang ang mga huwes namin, ang mga judges namin ay patuloy na gagawa, Panginoon, ng mga pasyahin para sa katuwiran lamang po. At hindi para kilingan ang sinuman po. At huwag matakot sa mga nasa ehekutibo at maging nasa mga legislation, Panginoon, legislative branch of government, kundi kung ano yung sinasabi ng batas, doon sila manindigan. Lalo tigit, dalangin namin ang aming mga constitutional body, ang aming Commission on Audit, pagpalakasin niyo po sila at patuloy na lakasan ng loob na gawin ang kanilang gampani. Ang aming Commission on Human Rights, patuloy mo pong tulungan. Ang aming pong COMELEC, lalo na sa darating na halalan, Panginoon, patuloy mo silang tulungan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, maging ang aming ombudsman, nawa po, i-recall na ang utos na bawal ang SALN na tignan, kundi sa halip ibalik sa ayon sa batas na ang SALN ay accessible. Panginoon, dalangin din po namin po sa inyo. Maging po ang Civil Service Commission. Nawa, Panginoon, ikaw ang kumilos upang mabantayan ang mga lingkod bayan para totoong nagsisilbi sa mga Pilipino. Salamat, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin sapagkat alam namin you will give us a working democracy. At Yes, kaming Lord. lahat ng mga Pilipino, higit sa lahat, Amen. bilang bahagi ng working democracy, magiging mulat, magiging aktibo. And if we need Yes, to Lord. pressure the government official, we will together do so, Panginoon, sapagkat ito'y bahagi ng working democracy. Panginoon, maraming salamat sapagkat pagagalingin mo ang aming bayan. Yes. Ipapangon mo ang aming dangal. Lahat Amen. para sa iyong kalawalatian upang Yes, ang iyong Lord. ebanghelyo patuloy na lumaganap sa bansang ito. Ang kabuuan ng iyong ebanghelyo ang siyang lalaganap. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa ating pananalangin sa araw po na ito. Ito po ay re-replay mamayang gabi sa FB page ng FEBC, nakapartner po ng PCEC at inaanyahan namin kayo everyday na mag-join po sa atin dito po sa ating pananalangin sa ating pong 40-day prayer and fasting at ito po ay magkakaroon ng culminating day po sa February 28 at gaganapin to sa Green Hills Christian Fellowship. At pwede rin magkaroon ang iba't ibang lugar katulad namin sa Hope of Glory Community at Care for Philippines. Ang aming culmination ay sa March 1, the following day, early morning, breakfast culmination ng 40-day prayer and fasting para sa ating pong bansang Pilipinas. At para sa ibang mga announcement, pagtingnan nyo po sa ating screen at i-share ito sa iba. I-share po sa inyong mga wall, wag lang sa mga GC. May the Lord bless you as you join our 40-day prayer and fasting for the nation, our beloved, and our only nation, the Philippines. God bless everyone.